Welcome sa Takot Fam! Kung meron kayong kwentong kababalaghan, maaari ninyo itong i-share sa aming Facebook o Reddit. Ang link ay available sa aming TikTok bio. Huminga ka at samahan mo ako sa kwentong ito. Totoo ba ang kulam? Ang mangkok sa likod ng bahay, Pampanga. Ako si Rina. Lumaki ako sa Pampanga. At ang sabi ng mga matatanda, ang kulam, hindi mo makikita pero mararamdaman mo. Hindi ko yun pinapansin hanggang nangyari sa mama ko. Isang madaling araw, bumangon ako dahil may naririnig akong kumakatok sa likod ng bahay. Para bang may kumakatok na bato sa lupa. Paglabas ko, nakita ko ang mama ko. Nakaupo siya sa lupa. Tulalang tulala, nakatitig ito sa mangkok. May laman yon na itim na tubig, mga uod na gumagalaw kahit tuyong-tuyo naman ang lupa sa paligid. Nang sundutin ko ang mangkok, bigla akong nakaramdam ng matinding hilo. Pagtingin ko sa mama ko, unti-unti siyang dinuduyan na parang may kausap na hindi ko nakikita. Kinabukasan, hindi na siya makatayo. Hindi na tumatalab ang gamot. Hindi na rin malaman kung ano ang dahilan. Dinala namin siya sa albularyo. Sabi niya, may nagpapadala nito sa mama mo. Gusto siyang kainin ng sakit na hindi kayang makita ng doktor. Pinagawa niya kami ng ritual. Sunugin ang mangkok, tapakan ng lupa ng kaliwang paa at huwag lilingon habang umaalis. Sinunod namin. Pero habang sinusunog ang mangkok, may narinig kaming mula sa likod ng bahay. Hindi pa ako tapos sa inyo. Hindi boses ng tao, hindi rin boses ng babae o lalaki. Parang boses na pinadaan sa lumang radyo. Kinabukasan, gumaling ang mama ko. Pero gabi-gabi, naririnig pa rin namin ang katok sa lupa kung saan nakalagay dati ang mangkok. Parang nagpapaalala na hindi pa tapos ang lahat. Ang bangungot sa kanto ng bahay. Ako si Leah at sa buong buhay ko, hindi ako naniniwala sa kulam. Pero, nang lumipat kami sa Mindoro, may nangyari. Tuwing 3:00 ng madaling araw, nagigising ako na hindi ko magalaw ang katawan ko. Nakakakita ako ng anino sa kanto ng kwarto. Maliit, kuba at nakatitig sa akin. Akala ko binabangungot lang ako. Hanggang isang araw, nahulog ang bag ko. Pagbukas ko, may nakita akong maliit na bote na hindi akin. May lamang buhok at pako at papel na may nakasulat na pangalan ko. Hindi ko alam kung sino naglagay, pero nang ipabalik ko ito sa albularyo, sabi niya, may nagtatangkang kontrolin ang pangarap mo. Hindi bangungot ang nakikita mo. Siya iyon. Pagkatapos, sunugin ang laman ng bote. Doon lang nawala ang mga gabi ng bangungot. Ang ubo na hindi gumagaling. Ako si Ramil, taga Batangas. Isang buwan akong inuubo, pero hindi ito ordinaryong ubo. Dahil tuwing gagabi, nakakaduwal ako na parang may buhangin sa lalamunan ko. Nang dumating ang albularyo, pinainom niya ako ng herbal na napakapait. At sa harap niya, bigla akong umubo ng isang pirasong sinulid na itim. Mahaba at parang sinunog ang dulo.
Hindi ko maipaliwanag. Wala naman akong kinain na ganon. Sabi niya, may nagseselos daw sa akin at gusto akong patamaan. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko, pero mula nang mailabas ko ang sinulit, biglang nawala ang ubo. As in kinabukasan, wala na. Hanggang ngayon, iniisip ko kung paano napunta sa loob ko ang sinulit. Ang manika sa ilalim ng kama. Hello po, Miss Kat. Ako si Joanne at lumaki ako sa Samar, kung saan laganap ang kwentong kulang. Pero hindi ako naniniwala nung una. Isang gabi, bigla akong nagkasakit. Lagnat na hindi maipaliwanag, sakit ng tiyan na parang may tumutusok. At bawat madaling araw, nagigising ako sa tumatapik sa tunog sa ilalim ng kama ko. Nung araw na halos hindi na ako makatayo, dumating ang albularyo. Habang nagdarasal siya, sinasabi niya, may bagay daw na nakatago sa ilalim ng kama ko. Nang sinilip namin, may nakita kaming lumang basahan na may nakabalot na manika. Nakatali ito ng mga sinulid at sa dibdib ng manika, may paper na nakasulat ang buong pangalan ko. Pagtanggal sa tali, bigla na lang gumaan ang katawan ko. Kinabahan ako. Wala na ang sakit. Hindi ko alam kung coincidence lang o hindi. Pero mula noon, hindi na ako nagdududa sa kulang.